Sa ibang balita, isinusulong ngayon ng ilang grupo ang pagkakaroon ng science-based water legislation. Ito upang matiyak ang maayos na supply at pangangasiwa ng tubig sa bansa. Narito ang report ni Ara Perez. Kung ang tubig ay buhay, hindi hamak na lamang ang Pilipinas kumpara sa ibang bansa dahil sa lawak at dami ng pinagkukunan nito ng supply ng tubig. Ngunit ayon sa mga eksperto, nalulunod ang Pilipinas sa iba't ibang issue ng water rationing, bunsod ng hindi pagkakasundo ng distribusyon ng tubig sa bansa. Dahil dito, inusig ng mga propesor mula sa National Academy of Science and Technology ang mga mambabatas na magkaroon ng science-based legislation ukol sa kakulangan ng tubig sa bansa. Bagaman mayroong mga batas tulad ng Water Code at Water Crisis Act, nais pa ng mga ekspertong ito ng maayos sa pangangasiwa ng tubig sa bansa. Sang-ayon dito si Science and Technology Chair at Zamboanga Representative Victor Yu. Ayon kay Yu, makatutulong din ng tamang water management sa napipintong power crisis sa susunod na taon dahil ang ilang sektor ay umaasa rin sa hydroelectric power. There's a need to really use science to measure, to manage our water resources because based on scientists' report that there is really water scarcity in the future. Here in our country, we cannot really see it on our bare eye, but we can feel it, especially during summertime. Upang maipatupad ito, inamin ni Yu na kailangan ng mas mataas na pondo ng sektor ng science and technology upang mabigyan ng pagkakataon ang Pilipinas na makipagsabayan sa ibang bansa. Para kay Yu, napapanahon ang pagmulat sa atin ukol sa siyensya, maging ang pagkilala sa mga dalubhasa ng bansa. Science and technology is the basic tool for the improvement of a country, especially in economy. No? The competition right now is based on science and technology na. So I think there's a need to increase the budget. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.